tatad niya naman, ito hong si, Chis Escudero, ito hong si, Chis Escudero po yung sinulatan ni Coco Pimentel. Yan, ayan yung kanyang letterhead. Oh. PDP Laban, yung PDP Laban original. Sabi niya rito, Dear Paring Cheese, para Senate President, I write to emphasize the constitutional mandate requiring the Senate to act forthwith on the impeachment case of Vice President Sara Duterte as provided under the Article 11, Section 3, Paragraph 4 of the 1987 Constitution. And in case verified complaint, a resolution of impeachment is filed ito yung sinasabi kong pang railroad na provision, by at least 1/3 of all members of the House. The same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. Ano ba ibig sabihin ng proceed? Ibig sabihin po ng forthwith at saka ng proceed, ay dapat daw po simulan kagyat, simulan kaagad. Oh. Ang liwanag forthwith. Immediately ang ibig sabihin sa Tagalog. Kaagad. Diba? Proceed, magsimula. Since it is a constitutional provision or term, we are giving meaning to the term forthwith must be interpreted in accordance with the verba legis rule, that is. It should be given its plain and ordinary meaning. Ibig sabihin po ng verba legis, sino abogado rito? Si Carlos Maglasang. 'Di ba? Marami kasi silang train kaya nag-railroad. Ito hong verba legis, ibig sabihin nito, tawag dito? Verba, legal words, right? Or legal term. Yan ang ibig sabihin to. Tama po ba, Sir Carlos? Oh. Now, sabi niya, dapat daw po sa rule na to, ay bigyan ito ng napakasimple lamang, na yung madaling naiintindihan na meaning. Yung problema nga, napakadaling intindihin ng forthwith Pinahirap lang ni Cheese. Tapos ginamit niyang dahilan yung mga pagkakamali ng mga nakaraang batch ng impeachment court na hindi agad-agad nagsimula. Hindi po porket ito ay precedence pero mali, hindi po nangangahulugan na ito po ay tama, at sapagkat kailanman ang isang mali hindi po pwedeng maging tama. Kahit na ito'y paulit-ulit na ginagawa, hindi ito pwedeng masabi na ito na ang standard ng tama. Aba, pagka ganun ho, pagka baliktad na ho, may tama na po talaga to. Di ba? May amat to si Cheese. Now, sabi, according to Merriam-Webster, according to Miriam Santiago according to the Merriam-Webster Online Dictionary, forthwith means without any delay or without interval of time. O, di ba? So, wala palilipasing oras. Its synonymous include immediately, instantaneously, instantly, presently, promptly, right away, right now, straight off, and straight away, among others. O, di ba? Considering that the 1987 Constitution was promulgated in both English and Filipino, we must examine its official Filipino translation. Kung ang pinanumpaang sakdal o resolusyon sa impeachment ay iniharap ng isang katlo, man lamang ng lahat ng mga kagawad ng kapulungan, yung House of Representatives, iyon ay dapat bumuo sa articles of impeachment at dapat isunod agad ang paglilitis ng Senado. Yun, maliwanag ho na maliwanag. Oh, di ba? Ano ba to? Cheese Escudero. Ayaw mong gawin kasi magbabakasyon kayo sa Europe. Hindi mo pwedeng pabayaan ang asawa mo na mag-isa na magmamasyal doon at isama ang kanyang mga kapamilya, naiwan ka rito na nagtatrabaho. At ang ating Pangulo rin, si PBBM, ako umaapila sa Pangulo natin, Mr. President, nasa Constitution natin na pwede kang magpatawag anytime ng special session.
Wala pong nakasulat sa constitution natin na ang special session ay maaari mong ipatawag is for legislative matters only. Walang description or distinction na sinabi doon. So, kung merong magdi-dispute diyan at gaya ng sinasabi ni Chis Escudero, then they need to go to the Supreme Court. And again, hanggat hindi sinasabi ng Korte Suprema na base sa mga constitutional framers, yan ay for legislative matters lang, the same shall proceed immediately. Diba? Magpatawag ang presidente ng Pilipinas. Hindi po kailangan na may mag-request. Mr. President, bakit kinakailangang i-consider po ninyo ang convenience ng mga kandidato na mga senador natin? Ang bayad ng taong bayan sa kanila is good until June 30 for the 19th Congress. Hindi po namin sila binabayaran dahil sila po'y nangangampanya, putris na yan. Di ba? So sana ho makarating sa ating Pangulo na hindi kinakailangan na may mag-request. Ano to, barkadahan? Di ba? Kailangan may magre-request. Kapag ka walang nag-request, paano naman po ang taong bayan? Paano naman yung 70%? Di ba? Merong survey na lumabas niyan eh. Na, wait a second, let me pull it up. Let me show you this. Ito sana ho, ito'y makarating din sa ating Pangulo. No? So mga loyalista, pasensya na kayo. I have to say this, 'di ba? Para ho makarating sa ating Pangulo eh. Ayan o, public opinion on VP Sara Duterte's impeachment and allegations. Agree that VP Sara should face the Senate impeachment trial over allegations of plotting to assassinate PBBM Speaker Martin and Elisa, 73%, and then 51% for the impeachment complaint filed by Congress against Sara Duterte. 53% agree that VP Sara should face trial for the alleged misuse of confidential funds of Office of the President and DepEd. 51% that VP Sara Duterte should face trial over allegations of unexplained wealth, inaccurate declaration of properties in her SALN. Diba? Pero ito yung pinakamabigat 73. Now, overall po, wala po ritong failing percentage. Lahat po rito above. Lahat po ito majority po ito. Okay? 51%, 53%, 73%. Papakakahiya naman po sa mga kababayan natin na nag-aabang. Kaya Mr. President, sa ngalan po ng majority na interesadong si Sara po ay mapaharap sa impeachment, no, mapanagutan niya yung kanyang mga akusasyon laban sa kanya, kayo na po ang mag-initiate. And after all, wala pa yan decision mo na magpatawag ng special session, hindi nila po pwedeng questionin yan sa Korte Suprema ng ganun-ganun lang because of the separation of powers. Kaya sabi ko kanina, kung gusto nyo questionin, then go ahead. Pero as long as hindi nagsasalita ang Korte Suprema against it, yan ay dapat mag-proceed. Di ba? Pag nagpatawag ng special session ng ating presidente. Pagka ganyan ho na yung mga senador nating kandidato, no? At binibigyan ng parang kinukonsidera ng Pangulo natin ang convenience nila sa pangangampanya, talaga hong tama nga kung sinasabi ko na hindi po talaga dapat mag 12-0 tayo. Di ba? Ganun lang yan. Kanya-kanyang leverage lang yan. Sabi rito, the Filipino translation of forthwith is agad, which conveys immediately. The synonyms of this Filipino include madali, bigla, dagli, or karakaraka, which denote urgency or promptness. The above elaboration affirms that it is the Senate's duty to act on the impeachment case of Vice President Sara Duterte without any delay or without interval of time. I repeat that this is the Senate's duty. Given the gravity of impeachment proceedings, it is imperative
that the Senate uphold its duty with urgency, diligence, and steadfast commitment to the Constitution. I appreciate your blah, blah, blah. Di ba? So, kinakailangan po talagang aksyonan ni Chis Escudero ito. Ganito lang yan eh. Kung kung mangyayari lang sanang may session sila, no? Maganda nga ho nito, magpatawag si PBBM ng special session. Pagkatapos, sir, ipakundita mo, patanggal mo sa mga senador etong si Chis Escudero. Di ba? Oh. Kasi hindi niya ginagampanan yung kanyang trabaho eh. Lang niya. I totally agree with you, Fabulous Protector. Halos kalahati ng mga senador ni PBBM, mga trapo. At pagka-trapo, basura. Diba? Hindi ka makakasiguro ng loyalty. Hindi ka makakasiguro ng loyalty sa bayan. Loyalty sa kanilang bulsa at bayad. Doon nakaabang yung mga yan. Ay, nako. So, ano mangyayari dito kapag ka nag-issue si Supreme Court ng TRO? Dahil na majority ng mga justices dyan ay baon po sa utang na loob daw kay Duterte. Siya yung mga nag-appoint eh. Paano pag kayo ng pinairal? Paano ngayon tayo nito? So, ang remedyo po dito, hanggat hindi nakikialam ang Korte Suprema, hanggat hindi nagsisimula ang Korte Suprema yan ay pakialaman at mag-issue ng kanilang TRO dyan, dapat kilos na. Diba? Ikilos na yan. Doon nga sa 12-0, sino yung mga incumbent senators na re-electionist? Meron ho bang isa dyan ang nagmamalasakit doon sa majority na gusto na paharapin si Sara sa impeachment? Diba? Meron ba rong nagbabanggit? Kaya nga, isa na rin dahilan po, ang totoo, kaya hindi ako sumama kanina sa proclamation rally dahil interesado ako sa press conference nila. Alam niyo ba ang vlogger? Alam niyo bang vlogger, political vloggers? Bawal po kaming magtanong. Pwede lang kaming nandoon, nasa harap, dekorasyon ng cellphone, nakaganon. Pero bawal po kami. Para lang kaming mga aso. Nakaupo, nagbibideo. Ganun lang. Para lang masabi na may vloggers. Dapat payagan kaming magtanong. At yan ang talagang itatanong ko doon sa mga kumakandidato sa pagkasenador ulit, mga re-electionista. Ano po ang pagkakaintindi ninyo doon sa fourth with? Lalo na akong abogado. Di ba? Pabor ho ba kayo na ito'y ma-delay at magkaroon ng pagkakataon ng grounds ang kabilang kampo na ito ay questionin sa Korte Suprema? Should it reach the 28th Congress? Dapat ganon. Bakit? Ang impeachment po, isa ho ito sa mahalaga at malaking usapin. Kahit na sinabi pa ng Pangulo na hindi ito importante, hindi ito mahalaga, pero ang totoo po, mahalaga ito sa mga Pilipino. Tinututukan ito. Wala hong impeachment na dinisregard ng mga Pilipino. Wala ho ni isa. Lahat po yun, puro milyon ang mga nanonood, ang mga nakikinig kung wala namang TV. Tinututukan nila kahit na yung mga naglalasingan. Pinanunood nila yan, yung mga previous impeachment. Di ba?